Sobrang sakit. Hi everyone! Welcome back to another vlog. Kung bago ka lang sa channel ko, welcome. Ako ay isang third year education student na nakatira sa isang maliit na boarding house. At ngayon, isasama ko kayo sa simpleng araw ng buhay ko. Bago pala ako magsimula magluto guys, may nangyari na kaagad. Yung corned beef pala ay hindi easy open can yung nabili ko. Wala akong choice kundi gumamit nung kutsilyo para buksan yung dilata. So habang binubuksan ko yung dilata, bigla namang dumulas yung kamay ko. At yun na nga, nasugatan yung kamay ko at una pa lang, akala ko maliit lang kasi hindi naman siya dumugo agad. Pero nung tiningnan ko guys, kasi nga na-feel ko na yung sobrang hapdi sa kamay ko at yun pala, dumudugo na siya. Noong una is akala ko maliit lang kaya hindi naman siya dumugo guys. Pero nung pagtingin ko, sobrang laki niya at dyan sa video guys, maliit lang yung dugo niya nakita nyo kasi pinunasan ko na siya. Hindi na ako nag-video kasi nga nataranta na ako doon sa dugo. So ito pala yung lulutuin ko, yung corned beef na may sayote instead of yung patatas kasi nga wala akong patatas guys, yung sayote lang ang meron ako, hindi pa ako nakapagmalingki dito. Yung mantika pala na ginamit ko dyan is yung pinagprituhan ko yan nung tuyo, so kaya marami yung mantika kasi nga para hindi agad mapanis yung ulam ko kasi pang 2 araw ko yan na ulam guys kasi ganyan ako katipid kasi sa isang araw 2 beses lang po akong kumakain, lunch at saka dinner lang po kasi naka-intermittent fasting po ako. So yan, hinugasan ko na yung gulay na ilalagay natin doon sa ating corned beef. So yun, ginisa ko muna una yung sayote para naman malambot kasi ang gustong gusto ko sa sayote guys is yung malambot na malambot siya bago natin ihahalo yung ating corned beef. So kung magtatanong din naman kayo kung bakit naman marami akong mantika na nilalagay guys, yan po ay para din ma-preserve yung aking ulam kasi sa isang araw guys, isang beses lang ako magluto ng ulam at saka pang kinabukasan na rin yan. Yung ulam ko na lulutuin is 2 days. So iniinit ko baga siya sa isang araw ng isang beses. So hindi naman siya mapanis guys. At reminder guys sa mga mag-bash naman dyan mag-comment na kasyo ganyan. Hindi po yan palagi na maraming mantika. At hindi din po sa lahat ng araw guys, sa lahat ng niluluto ko is gumagamit po ako ng mantika kasi minsan po ay nagluluto ako nung mga sabaw, yung disabaw na gulay, yung simpleng gulay lang na yung pang probinsya kasi nga mas namimiss ko yung luto ng aking nanay. So yun yung gustong gusto kong kainin guys kung alam nyo lang. So ayan, nilagay ko na po yung corned beef kasi nga malambot na yung ating sayote at saka hinalo-halo ko lang yan at yung lata pala ng corned beef guys ay nilalagyan ko yan ng tubig at saka naman nilagay ko dyan para mas malambot at mag-combine talaga yung lasa ng corned beef doon sa gulay natin. So sa mga magtatanong naman kung bakit ako nagluluto ng pang 2 araw, kung nire-ref ko ba siya, guys, wala po akong ref dito sa boarding house, wala po. Kaya nga po, iniinit-init ko po yung aking ulam kasi wala po akong ref dito at lahat po yan ay hindi naman po sa lahat ng araw na yan yung ulam ko laging mamantikain, ang ulam ko ay palaging iniinit-init, hindi po. Minsan po guys is nagluluto po ako ng pang 1 araw lang po na kainan o pang na ulam o pang isang kainan na ulam lang po yung niluluto ko. So hindi naman po yan palagi na ginagawa ko. So wag din na akong ibas guys kasi napakahirap po dito ang buhay ng isang boarder sa maliit na boarding house kapag ikaw ay malayo sa iyong pamilya, malayo ka sa yung mga taniman ng gulay. So dito guys, wala kang makikitang gulay kasi nga nasa city ako guys. So meron man gulay is yung malunggay. So minsan nga yung malunggay is sinasabawan ko lang yan siya
lagyan ng konting asin. So, yun na yung ulam ko guys. Hindi na ako gumagamit ng ibang pang mga seasonings, pampalasa, asin lang. Okay na yun. So, mas ako dun, kasi nga lumaki ako guys sa hirap, no? Alam ninyo yan dun sa mga first vlog ko na sobrang hirap talaga ng buhay ko. Kaya nga ako sumisikap mag-vlog guys eh. So, ayan, yung kanin ko pala guys is black rice yan. Yung bigas na yan is bigay yan sa akin nung aking tita, no, kasi nga hindi daw sila kumakain. Pero ang laking tulong ng black rice sa akin guys, kasi nga siya marami siyang benefits, yung mga vitamins na makukuha mo doon, so kaysa sa white rice. Pagkatapos ko pala magluto dyan guys, ay nagsandok na agad ako ng kanin at kumain na talaga ako, kasi nga sobrang yanig ko na dyan guys. Anong oras na kasi? Akong nagising around 10 na ng umaga. So nagluto pa ako ng kanin. So fun fact lang sa akin guys, no, as may rice cooker naman ako dito sa boarding house guys, pero ayaw kong gamitin nga kasi nagtitipid ako sa kuryente guys, para naman less yung mababayaran ko. So nagsasaing po ako dun sa butane. So kapag nagsaing ako dun sa may butane guys, sa labas dun sa kusina namin, iniiwan ko dun yung sinasaing ko, pero medyo mahina lang yung apoy na sineset ko. Tapos babalik ako dito sa loob ng kwarto, saka naman ako kung anong gagawin ko. Minsan manonood ako ng movie, sa Facebook. Minsan guys, nakakalimutan ko may sinaing pala ako. Pagbalik ko guys, sobrang itim na nung tutong niya, at sobrang baho na nung aking sinaing. Yun talaga ang ko guys, sobrang makakalimutin ko guys pag ako ay nagluluto ng kanin. Yun talaga yung gusto kong pagawin sa sarili ko guys, na dapat nakafocus ako doon sa pagluluto ko. Kasi guys, siguro sa isang linggo nakakakain ako ng sobrang tim na tutong nung kanin. Siguro mga thrice or 4 na beses sa isang linggo, kasi makalimutan ko talaga guys na may sinaing pala ako. Kapag ako ay pumasok sa kwarto at nakahawak ko ng cellphone, o kung na busy man ako kung anong ginagawa ko, yun lang. Pagbalik ko, wala na. Sobrang na yung aking, sa Bisaya pa guys, is pagod na pagod. Nakaayong ako ang pagkaon. So yun lang guys. So ngayon naman is share ko lang yung aking mga realization as kung paano yung buhay is i-boarder sa maliit na boarding house na malayo sa pamilya. Guys, hindi po siya madali. Yun po, lalo na't yung pamilya mo is nasa probinsya, mahina yung signal, palaging nagba-brown out. Yun lang guys, sobrang hirap kasi ikaw lahat, no? Sa'yo lahat yung responsibilidad mo sa iyong sarili guys. Hindi madali ang buhay boarding house talaga. Ikaw ang magluluto, gigising ka ng maaga kasi may pasok ka, ikaw ang maglalaba, ikaw ang maglilinis, ikaw ang magbabudget ng allowance na pinapadala ng parents mo. Sa pagbabudget guys, aminado ako, minsan kaya kong mag-budget. Minsan naman may times na sobrang gastos ko, takaw kong gumastos guys. Yun yung pero inaano ko siya sa sarili ko na dapat kaya ko nang mag-budget talaga guys, kasi hindi biro yung wala ka ng pera tapos kailangan mong humingi doon sa, wala ka ng allowance, kailangan mo nang humingi doon sa parents mo, pero hindi mo makontak yung parents mo kasi nga brown out doon, walang signal. Kasi guys, doon sa amin sa probinsya, pag mag brown out doon is hindi lang hours yung brown out doon, kundi umaabot siya ng
dalawang araw, 3 hanggang 1 linggo na yan guys na brown out. So sobrang hirap talagang mag-budget. Yun lang. So and then yun lang guys ang mga pangyayari sa aking borders life, ganun. So minsan na homesick din ako no, kasi nga may anak din akong naiwan doon. So kaya yun lang, ang hirap ng communication pag nasa probinsya yung pamilya mo. No, yun lang guys, sana may natutunan kayo sa aking simpleng buhay dito sa aking boarding house life. Isang napakasimpleng araw ko bilang isang third year education student na nakatira sa boarding house. Hindi man puno ng adventure yung araw na ito, pero puno naman ito ng maliliit na aral mula sa pagluluto, pagkakasugat, hanggang sa pagiging independent, hanggang sa hahanda kung ano bang kailangan mong gawin as independent, kasi nga wala ka ring aasahan kundi yung sarili mo lang, no? So normal lang yan sa mga katulad kong estudyante na medyo malayo sa pamilya. So guys, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin sa vlog na ito. Kung nagustuhan niyo po ganitong content, huwag mo kalimutang mag-like, comment, and share, at paki-subscribe na rin po ng aking YouTube channel. Bye!